Welcome sa atin pong Daybreak Global sa lahat ng naririto na at salamat sa opportunity na muli po akong gagamitin ng Panginoon para i-share yung message para sa ating lahat po ngayon. Nice kong i-share sa screen. So ito po yung naka-assign na message para sa araw na ito na binigyan ko po ng title. Itong devotion na to ay binigyan ko po ng title na Living by Faith, Not by Feelings. So minsan pa tayo po'y manalangin. Heavenly Father, once again, thank you so much for your overflowing love. Thank you so much, O Lord God, for your powerful presence in our lives, in our midst, through this platform. And as we continue, O Lord God, for our Daybreak Global, we ask the powerful guidance of the Holy Spirit to be with us and use your servant, O Lord, to preach your message that will inspire all your people who are here today. Thank you, Lord, because you are the source of our lives, the source of our blessings, and the source of our faith. So speak to us, Lord, through this message. In Jesus' name, amen. So living by faith, not by feelings. So habang nire-reflect ko po itong ibinigay na devotion para sa akin ay ito yung nakita ko na maging introduction. Faith is not proven by what we feel in the moment, but by how firmly we stand on God's unchanging presence when our emotions fall silent. No po na manindigan lang tayo doon sa hindi nagbabago, nagmamaliw na presensya ng Diyos. Sabi dito sa Hebrews chapter 10 verse 38, "But my righteous one will live by faith, and I take no pleasure in the one who shrinks back." No po yung Diyos ang nagsasabi nito na yung pananampalataya, yung righteous ay nabubuhay sa pananampalataya at nalulugod ang Panginoon doon. Pero hindi siya nalulugod doon sa pananampalatayang di nagpapatuloy o kaya naman ay yung tumatalikod sa Diyos. So sabi sa ating devotional message, often our feelings and emotions are mistakenly substituted for faith. Pleasurable emotions and deep satisfying experiences are part of the Christian life, but they are not the essence of it. May mga pagkakataon kasi na yung feelings and emotion natin ay napagkakamalan natin yun na yung pananampalataya. Trials, conflicts, battles, and testings lie along the way. Hindi natin maiwasan yan and are to be counted not as misfortunes, ngunit hindi natin ito ibilang na kumbaga parang hindi na pagpapala sa atin, but rather as part of our necessary discipline. So may mga plano ang Panginoon sa lahat ng yan, lalong-lalo na sa discipline spiritually o anumang pag-discipline sa atin. So in all of these various experiences, we are to rely on the indwelling of Christ in our hearts, regardless of our feelings, as we walk obediently before Him. And this is where many Christians get into trouble. No kaya yon? So ito po, they try to walk by feelings rather than by faith. So minsan maraming nadideceive ng kanyang pakiramdam o kaya dahil pinangingibabaw niya yung takot, nawawala yung pananampalataya. Pinangingibabaw yung sariling emosyon, nakukuberan nito yung pananampalataya. So may isang nag-testimony, a believer once related that it seemed as if God had totally withdrawn himself from her. So babae yan. So his mercy seemed completely gone. So pakiramdam niya, wala na yung kahabagan ng Panginoon.
Her loneliness lasted for 6 weeks. So ang tagal, ano po ng kalungkutan niya. Until the heavenly lover seemed to say to her. So sa ganong sitwasyon, nangusap yung Panginoon sa kanya. Sabi ng Diyos, you have looked for me in the outside world of emotion. Yet, all the while, I have been waiting inside for you. So nararanasan ba natin yan kung saan-saan natin hinahanap ang Panginoon? Kung saan-saan natin hinahanap yung kanyang pagmamahal, o kung saan-saan natin hinahanap yung pagtugon ng Diyos. Pero kasing lapit lang pala siya ng panalangin natin, ang pagsamba natin, na minsan ay parang hindi natin nakikita. Then sabi pa ng Diyos dito sa babaeng ito, meet me now in the inner chamber of your spirit, for I am there. So pakiramdam niya, wala na yung Diyos, pakiramdam niya, yung kahabagan ng Diyos ay nag-withdraw na sa kanya, pero hindi pala, hindi nawawala. At may mga pagkakataon na parang nararamdaman din natin napakalayo ng Diyos. Feeling lang po natin yon. Hindi yon totoo. So, may mga sitwasyon na parang gagawa ng dahilan yung kaaway para i-deter tayo, i-derail tayo, o kaya naman pabagalin tayo. Ano po. Pero salamat sapagkat yung Diyos hindi nagkukulang. So last week, yung resulta po ng aking mga test ay tumaas yung triglyceride, tumaas yung FBS, at ang very alarming, tumaas yung aking creatinine. So napakaingat ko naman sa katawan, kompleto exercise, ang diet ko okay din. Pero ang sabi ng nephrologist sa akin, pinatigil na sa akin yung pagpo-push up kasi nagpo-push up ulit ako. Kasi yun naman ang sabi sa akin ng cardiologist. No po, kanya bukas may laboratory ako din, 2 check-up ulit this week. So, para ma-prevent yung dialysis. Kasi nga 62 sa mabilis, 3 months ago ay mataas yung aking creatinine. Naggamot na pero wala pa rin. Yung resulta the same pa rin. So kanya kumonsulta na ako sa nephrologist for the first time kasi puro sa cardiologist lang ako nagko-consult. Kanya yung mga exercise na ginagawa ko ay okay naman doon sa cardiologist kasi puso naman ang binabantayan niya. So kanya bigla pa lang yung push up ko na yung mga hard exercises ko kasi naibalik ko yon, makakasama naman pala sa kidney. So medyo malungkot ako dahil ang saya-saya ko na ang ganda-ganda na ng kalusugan ko, sa kidney naman ako nadali ngayon. Pero yung aking pananampalataya ay hindi ito hahantong doon sa dialysis, kahit nang sabi ng doktor ay 62% yung functioning sa aking kidney. So be sure to distinguish between the fact of God's presence and the feeling of the feeling of the fact. Ano man yung katotohanan na yon. It is actually a wonderful thing when our soul feels lonely and deserted, as long as our faith can say. No po, kahit na may mga challenges tayo, as long as yung pananampalataya natin nagsasabi, I do not see you, Lord, nor do I feel your presence, but I know for certain you are graciously here, exactly where I am and aware of my circumstances. Ang mahalaga yan ang pananampalataya natin na po, na alam nating nandyan ang Diyos. Alam niyo yung sitwasyon. So we need to remind ourselves again and again with these words, Lord, you are here. Nandito ka, Panginoon. And though the woes were before me does not seem to burn, it does burn. I will take the shoes from my feet, for the place where I'm standing or we're standing is holy ground. So ito po yung karanasan ni Moses doon sa Exodus chapter 3 verse 5 na sinare ng London Christian. So another thing, trust God's word in His power more than you trust your own feelings and experiences.
Kasi may time na palulungkutin tayo ng mga karanasan natin. Katulad ng karanasan ko na biglang meron na namang ititreat sa aking physical condition na samantalang ang lakas-lakas ko naman at maayos lahat ang aking diet at ang aking exercise. Kanya nga lahat ng mga ministries ay magaan na nagagampanan because of wala akong nararamdamang anumang pain sa aking katawan. Unlike nung bago lang akong makarecover doon sa matinding karamdaman noon kasi nagre-recover pa lang ako nung kanya madalas akong mahilo. Three years ago. So remember, sabi rito, remember your rock is Christ, and it is the sea that ebbs and flows with the tides, not him. According to Samuel through their port. So basta ang batong tinitindigan natin ay si Jesus Christ. So keep your eyes firmly fixed on the infinite greatness of Christ in His work and His righteousness. Then listen, sabi rito, look to Jesus and believe. Look to Jesus and live. In fact, as you look to Him, unfurl your sails and bravely face the raging storms on the sea of life. So magpatuloy lang tayo na po na ibig sabihin ay ano man yung mga sitwasyon. Do not exhibit your distrust by staying in the security of the calm harbor or by sleeping comfortably through your life of ease. Do not allow your life and emotions to be tossed back and forth against each other like ships idly moored at port. So the Christian life is not one of listless brooding over our emotions or slowly drifting our kneel of faith through shallow water. Kill of faith through shallow water. So wag nating payagan yung matinding takot, na daigin tayo. Nor is it one of dragging our anchor of hope through the settling mud of the bay, as if we are afraid of encountering a healthy breeze. So magpakatatag lang tayo, maging panatag at payapa kahit may mga sitwasyong mabibigat. Sail away, spread your sail toward the storm and trust in Him who rules the raging seas. So kontrolado lahat ng Panginoon yan. God is in control of everything. Mas magandang sabihin, He is in total control of our situation at maging yung mga bagyo na yan. A brightly colored bird, isang analogy ito, a brightly colored bird is safest when in flight. If its nest is near the ground or if it flies too low, it exposes itself to the hunter's net or trap. So na-challenge tayo na magpatuloy lang sa paglipad yung pananampalataya natin kahit ano pa yung sitwasyon. So in the same way, if we cower in the lowlands of feelings and emotions, kung papayagan din natin matinding takot, we will find ourselves entangled in 1,000 nets of doubt, despair, temptation, and unbelief. So wag tayong umabot dito sa pagdududa, sa desperation, temptation, and unbelief. So kanya sabi po rito sa bandang huli, how useless to spread a net in full view of all the birds. Proverbs 1:17. Sa kanya sabi ni RJ, sabi ng Psalm 42:5, put your hope in God. Saan naman yung sitwasyon natin ngayon, ang pag-asa natin ang Panginoon. Kanya sabi doon sa Romans 5:5, hindi po ba, hope does not disappoint us. Meaning, our hope in God will not disappoint us. According to Matthew Henry, when I cannot feel the faith of assurance, I live by the fact of God's faithfulness. So mabuhay tayo doon sa katotohanan ng katapatan po ng ating Diyos. Kung may karamdaman, tapat pa rin ang Diyos.
Kung merong conflict, lalo na dyan, lalo na sa Middle East at iba't iba pang pwedeng apektado ng giyera pa rin ng Iran, Israel at US na mga nadadamay, no po, tapat pa rin ang Panginoon. Kung meron tayong mabigat na pinagdadaanan ngayon, parang hindi natutupad na mga pangarap, God is still faithful. No po. Kanya may personal reflection dito sa devotional message na ito. Tatlong bagay ulit. Number one, feelings change. No po, but God's presence does not. Pwedeng magpabago-bago yung pakiramdam natin. Kanya nga, binigyan tayo ng warning kanina na huwag tayong magbase lang doon sa pakiramdam. Sapagkat hindi yon pananampalataya. Pagtiwalaan natin yung di nagbabago na presensya ng Diyos. Our emotions rise and fall like tides. No po, yet God remains constant and faithful even when we cannot sense Him. Kahit di natin siya nararamdaman, nananatili siya, natapat sa atin at piniprepare yung pinakamabuti. Number two, trials, base sa ating teksto, reflection ko, sa ating lesson, trials are discipline, not abandonment. Hindi tayo niiwan ng Diyos kung meron mang mga trials. Discipline yon sa spiritual natin. Discipline yon kung papaanong higit pa tayong tatatag sa pananampalataya at paglilingkod sa Kanya at kung papaano pang mapapaganda natin yung pananampalataya na magiging pleasing sa ating Panginoon. Katulad na pinagdadaanan ko ngayon na po, dami kong mga kinakailangang gampanan ng mga ministries sa pagiging deputy, conference superintendent, sa Grace, sa Aldersgate na malapit ng empowering conference, yung pagiging head ng delegation ng GenCon, at maging sa pagiging Kamanaba, director ko po ng Pearl of the Orient. Lahat ng yan ay gusto kong maibigay yung aking best. At pagkatapos ay sumasabay pa yung ganitong mga challenges. Pero yan ay hindi abandonment ng Panginoon, kundi patuloy lang na discipline for my spiritual growth. Seasons of loneliness and testing are not signs that God has withdrawn. Di niya tayo niiwan, but opportunities to deepen our trust in Christ within us. So yan yung napaganda. Opportunity ang lahat ng yan para lumalim pa yung pagtitiwala natin sa Panginoon, para lumalim pa kung sino siya sa buhay natin. Yung ganitong mga sitwasyon, ini-introduce lang tayo ng mas malalim sa Diyos. Yung mga trials, yung mga pagsubok, yung mga mabibigat na challenges, ini-introduce tayo ng mas malalim sa Panginoon. Number three, faith chooses truth over emotion. Napipiliin natin kung ano yung totoo sa Diyos na kanyang pinagagawa. Even when we do not see or feel Him, our God, we declare by faith that the Lord is here, that the Lord is with us, that the Lord is doing something powerful in our lives, that God is doing something powerful in advance for our lives and for our future. And we walk forward in obedience. So yun lang nais ng Panginoon, we need to walk forward in obedience. And lastly, fix our eyes on Jesus, our unshakable rock, and live not by the shifting winds of emotions, but by unwavering faith in His finished work and faithful presence. So, natapos na ng Panginoon yung lahat ng bagay. Nagtagumpay na siya doon sa krus. At habang nagtitiwala tayo sa Panginoong Jesus, we are also victorious. Kanya sabi doon sa Romans 8:37, we are more than conquerors, or we are more than victorious through Christ who loves us. Ano po? Na nagmamahal sa atin. So again, mga kapatid, purihin ang ating Diyos. Yung pananampalataya natin ay hindi sa pakiramdam lang.
kundi sa patuloy na pagtitiwala na hindi siya nagbabago. Amen. So God bless everyone. Amen. Amen. Tapos, Meron pong gusto mag-share? How is your soul today? Yan. Ano po ang sinasabi sa inyo ng banal na espiritu? Baka meron maraming sinasabi. Alam ko marami. Yung pong unang naisip natin, baka pwede natin i-share. Siguro yung mga ano dito. Sister ako Let, po, kaya. Yan, sige. magandang hapon po, magandang umaga po sa UAE, hapon po sa Pinas. Salamat po, ah, um, Pastor, Reverend Pastor Robert, sa mensahe po. And yun nga po, how is your soul feeling today? I've been feeling hopeful po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kanyang katapatan at kabutihan. At ito nga po talagang dinrive ni DS Roberto yung hope na yun. He drove it home. Sabi nga po nila talagang pagpapatunay na hindi po natin kayang pagkatiwalaan yung ating mga pakiramdam. Pero dahil po sa kabutihan ng Panginoon ay ito nga po ay I can testify po talaga na napakabuti ng Panginoon. Totoo nga po na hindi po tayo exempted. Ano nga po, talagang kasama at kakabit na po ng ating buhay ang mga pagsubok. Ah, Tayo po dito sa UAE, nakasalukuyang ganito ang sitwasyon. Si Mike po na nagkasakit din. At marami pa pong in between na meron pong punto sa buhay ko na sabi ko, Lord, kailan matatapos? Ngunit malaki po ang pagpapasalamat ko. Dahil Hmm. alam ko po na sa kabila ng lahat ay mabuti ang Panginoon. Araw-araw po naming nararanasan at alam ko po na kahit hindi po kaya mag-share ng iba, pareho-pareho po nating nararanasan ang katapatan ng Panginoon sa araw-araw. So, ako po'y nagpapasalamat kahit po work from home, kahit wala pong trabaho ngayon dahil po spring break po sa school. Ah, yung pong gumising sa umaga dahil po umaga pa dito ay isang pagpapala na po sa Panginoon. So, again, maraming salamat po for letting me share and dun sa pagpo-point po dun sa yung hope natin, yung waymaker natin. When we turn our eyes to Jesus, ano po talagang makakasumpong po tayo ng kapayapaan at pag-asa. So ito po yung napakahalagang pagkakataon na more than ever na ituon po natin yung ating mga paningin sa kabutihan ng Panginoon. So, yun lang po. Thank you for letting me share. At thank you, Sister Let, sa sharing. And kamusta dyan sa Abu Dhabi? Kasi kaninang umaga merong aga-aga na alert dito. Diyan po sa Abu Dhabi, kamusta? Same alert, Ate Babes. Maagang-maaga nga. Yun po tahimik naman po, medyo makulimlim dito ngayon.
And apart from that, wala naman po ano, hindi naman namin nararamdaman na may nagpapanik o kung paano. Sa amin pong dalawa ni Mike dito ay payapang-payapa po. Salamat po sa Panginoon. God, sige, salamat sa dito mabiyayang pag-share. And sa amin naman po, sa side naman po namin dito sa Dubai, Sharjah, kaninang umaga din, aga-aga meron ding alert. Kasi sa cellphone namin, yan ang kagandahan dito sa cellphone, nakaano agad, ina-update yung mga tao rito. And then, on my side naman po, araw-araw din yung tatlo niya, pumapasok din ang husband ko sa trabaho, naglalakad, tumatawid, sumasakay ng bus. Ah, mat- yung pong pabaon kong prayer para sa kanya is andoon yung pag-asa na, Lord, alam ko, iingatan niyo siya. Alam ko po ang mga anghel ninyo is kasama siya hanggang sa pagbabalik niya rito. Ganon din sa mga kasama niya sa trabaho, pinag-pray namin. Nandun po yung kahit konti, meron kang mararamdaman na takot, kahit konti, kasi may maririnig ka, may mararamdaman kang pagyanig, meron kang, yun nga pong Sunday, nag-celebrate kami ng birth, ng anniversary namin ng husband ko, 36th year, wedding anniversary, nandito lang kami sa bahay namin. But then we praise God, dahil in spite of what is happening, ano pa rin kami, still, sabi nga ni Lord, di ba, still. And yung kapit pa rin kami sa aming pananampalataya, ang mahalaga, magkasama kami mag-asawa na sa araw-araw na nibigay ni Lord, we are okay naman. Kahit na may mga ubo pa rin, mahirap yung pagka inubo ka, iba talaga. So yung health pa rin natin, sabi ni Pastor Robert, yung alagaan pa rin talaga natin ng katawang lupa, yung health natin kasi nga, lalo na yung mga hindi na bumabata, yun, napaka-importante yung everyday vitamins at yung pag-aalaga sa katawan. So, yun lamang po, salamat po. Meron pa po bang gustong mag-share? Gusto lang namin kayo update dito sa sige po. Yan. So, how is my soul feeling today? Masaya po, panatag po ako dahil alam kong kasama ko ang Lord. And it's so great a feeling and thankful po ako. Nagising po akong alive despite po sa mga nangyayari po sa paligid. Basta po ako nakatulog na lang sa pagod po dahil marami po kaming trabaho sa ngayon. And then, ang sabi nga po, trial is a discipline na to thank God, Lord, buhay pa ako, thank you. And then, yun pong naging request ko po sa Elders Gate na although non-refundable po yung registration fee, ay willing naman po sila, ibabalik naman po nila yung registration fee ko. So, yung pong 4 na ipinagbayad ko, sila na lang po yung tutuloy. Kasi dito po sa Kuwait, nag-declare na po yung health minister po namin na hindi po kami pinapayagan mag-vacation po or any leave, dito lang po kami. So, thankful naman po ako kasi although mag-isa lang po ako, and I know na I'm surrounded by the angels of God na miski po maraming trabaho at naglalakad na lang po ako pauwi or papasok kasi po napakadelikado na po yung mga sasakyan. Alam ko po na I'm always surrounded by God's angels at may kakanta na lang po habang naglalakad Good. or habang nagtatrabaho po. It's so nice feeling that Jesus Christ is always with us po. And thank you so much. Minsan may putok pa rin kasi hindi po sila tumupad sa kanilang pangako ng ceasefire. Pagkatapos nilang nag 1 day silence, ay mas malala pa po ang ginawa nilang padala sa amin. Pero God has protected me. May mga namatay naman po, may mga nasugatan, kaya busy-busy po kami. Pero still, maayos pa naman po kami and thank you.
sa Panginoon po. Thank you for letting me share po. Praise God po. Ayun po. Malaking bagay po yung na i-share natin yung kalagayan natin para na rin po maisama sa panalangin and also to thank God for everyday yung care niya and also protection. Salamat Sis Flora. Meron pa po bang gusto mag-share? Sige po. Ako po. Lubos po ako nagpapasalamat po sa Panginoon sa kalakasan. Tama nga po, kailangan alagaan ng katawan. Bagamat ito, may nararamdaman yung ubo, paninikip ng dibdib. But I praise God for the strength sa laging kanyang pagsubaybay ho. Salamat sa mga panalangin, salamat talaga sa Panginoon. Alam natin ang ating katawang ito ay sa Kanya lang. Tunay na ang Diyos lamang ang ating paparangalan. At saka nung nakita ko rin po yung message ni Kuya Virgil sa grupo po natin sa Daybreak Global o Daybreak, siya po ay meron pong sumumpong po yung kanyang hika kaya hindi natin siya nakasama today. But sama po natin din po siya sa ating pong panalangin. So, yun lamang po mga kapatid. Maraming pong salamat. Sa Diyos po ang papuri. Sa Diyos ang ating kalakasan. Sa gitna man ng ating pong pinagdadaanan. Salamat Pastor Rory sa update. Healing flows po. Sige po, punta na po tayo salamat po sa mga sharing. Ito po ang laging paalala sa atin, never give up in spite of what is happening. Pag tiningin natin ang sarili, ang ating mga mata sa paligid natin, mas marami pa rin tayong blessings na nararanasan. Mga pagpapala, yung buhay pa lang natin, isang miracle na yun na galing kay Lord. So, sa mga panalangin natin, hindi pa naman natin nauumpisahan. Sabi nga, all things are possible. Walang imposible kay Lord. Kailangan lang natin talagang yung buong puso manalangin. So, never stop praying. Always be thankful. Huwag natin kalimutan, pasalamatan siya. Yun ang gusto ni Lord. Yung pinapasalamatan siya, pinupuri siya. Kino-glorify pangalan. So, today po, it's Tuesday. Ang ating pong prayer focus today is a nation and government. And narinig po natin yung kalagayan namin dito sa Middle East, sa Kuwait, sa Abu Dhabi, sa Dubai, meron pa po sa Qatar, andun yung ating isang pastor, sila Pastor Jerome, and yung other parts din po sa Bahrain, may mga iba pa pong tinamaan at I think meron pa rin pong ibang sabi nga isang araw lang na pinatahimik pero after that sabi nila magtatagal pa raw mga 2 weeks or 2 months pero di ba nakita natin sa Pilipinas nagpapanik na iba, nagsasamantala na. So kailangan lang talaga dito is panalangin, yung puspusang panalangin. And prayer works kapag nagsama-sama po tayo sa ating panalangin. So dito po, let us all, yung po able, mas masarap po, mas maganda yung magpe-prayer blast po tayo. Iyak natin kay Lord, yung ating panalangin para sa buong bansa. Yun po, nandun po yung care natin sa buong bansa. Hindi man natin kilala yung iba, nararamdaman natin yung mga paghihirap nila, may mga kababaihan, mga bata, mga musmus na nadadamay. And panalangin po natin sila. Sige po mga kapatid, let us all unmute and let us pray for this prayer portion. Hallelujah, our Father, Lord Jesus, Holy Spirit. Tuloy po kami, Panginoon, tumatawag sa iyo. So, hindi po kami, Panginoon, ng tulong, Panginoon, na nagmumula sa mga Sabi, Panginoon, ang bawat bansa, lalat kayo, Lord. Lalo na po, Panginoon, yung nasa pag-zone ngayon. Ibang mga problema dahil sa Middle East war, aming Panginoon Jesus' name, let your divine empowerment patuloy na manifested, Lord God. pumilos, Panginoon,
Panginoon, are our rock, Lord, so puso whatever ng bawat that we leader, are Panginoon, ng bawat nations, O know God. is happening Magpakumbaba po, Panginoon. you can in the Kilalanin ka po, Panginoon, Lord, bilang pray for Panginoon the at systems, Tagapagligtas. Lord, the innocent Pray, O God, children and the elderly, Panginoon, we kaisip ask niyo po sa for kanila na peace for their in their tunay na hearts, Lord, kapayapaan, and let matatagpuan them sa know inyo. that there is a God Lord, that we thank you, Lord, at alam is in namin, control of Panginoon, na mayroon everything ka pong kahit sa war dakis na na ito, layunin. Bakit Panginoon. po nangyayari ang mga bagay na ito? Marami ang We pray, naapektuhan, O God, lahat Panginoon. po Lord, ng we mga pray for sa country na kung saan nations, din kami, Lord. lalo na po, Each and every Panginoon, one of us, ang iba-iba mga yung mga leaders po, Panginoon, ng mga bansa. country na kung saan kami Karoon naroon, po ng Panginoon. Protect us as well, Lord. pagkilala, Panginoon, sa iyong Please, dakilang pangalan sa give us more pag-ibinati po. our Every faith to knee get better shall and bow and better, every Lord. tongue confess And that as you our are Lord, prayer, O God. Lord, Jesus is Yes, Lord. Father, alam po Kaya namin So, na din, Lord, Lord, we patuloy thank you. yun, Alam nandito natin ibabawang kami, Lord, intervention na aming Panginoon pray, Lord, sa sa mga lahat sa ng iyo lamang po, sa kayo sisters mga lamang namin, Lord, crisis na na papahinto agad, nanampalataya, Panginoon, Panginoon, ng sa mga, sa mga kasalukuyang temples na kaguluhan. naapektado, Lord. Lord, pagkatapos po ng we pray, mabilis Panginoon, So yung na mga anak mo po na naiipit, Panginoon, Lord, because mga there's nothing impossible in you. anak, So, Panginoon, Jesus, na name, in ngayon the ay mighty nasa name of conflict Jesus, zone, I Lord. We pray. pray for them, Amen and amen. Lord, yung mga under persecution. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Jesus' name. Ayun. Let's pray this, mga kapatid. Were there? A universal prayer for peace. Let us all utter this prayer, mga kapatid. Lord, make me an instrument of instrument of your peace. Where there is hatred, let me show love. There Where is there is injury, internet pardon. is Where so there is loud. discord, Where there harmony. is Where there is injury, error, truth. pardon. Where there Where is there doubt, is faith. discord, Where there is harmony. despair, hope. Where there Where is there is truth. darkness, light. Where there is When doubt, there is faith. sadness, There is joy. spirit, hope. And there is darkness, light. And there is sadness, joy. Amen. So, tapo na po tayo sa body of Christ. Pahalaga din po ng part ng pagiging Kristiyano natin, mga kapatid, lalo na alam natin dito sa Middle East, maraming mga Kristiyano apektado at hanggang ngayon may mga persecute pa rin po. Sa ibang bansa din, ganun din ang mga nararanasan nila. And let us pray for all the churches, churches where we belong. Alam natin si Lord, yung God natin, one true God is there with us. And let us pray na yung kapayapaan na hinihiling natin and also yung anointing sa bawat isa na ginagamit niya to serve yung mga God servants, leaders, ministry, bishop, pastors, yung mga pastors po na nandito, isama natin, Pastor Robert, si Pastor Rory, Pastor Jeneline, yung mga elders po, yung lahat po tayo is a part of body of Christ and we are called to serve. We are His servant and meron po tayong part bilang anak niya. And let us also pray yung mga upcoming pang activities. Meron po sa yung GenCon sa Africa and pa pong mga ibang programa, hindi ko man masabi, maalala natin, sama na rin po natin sa prayer. Let us focus on unity, love, spiritual strength, and purpose, asking God for His guidance, for His forgiveness, and help to reflect Christ's love, overcome division and temptation, and grow in faith continuously and intimately. Sige po, let us continue our prayer blast. Sama-sama po tayong manalangin. Ayun po. Hallelujah. Our Father, Lord Jesus, Holy Spirit, patuloy po kayong Panginoon sa iyo. Tataas ng tinig, Panginoon. Patuloy po na yung tinataas sa iyo, Panginoon, ang buong iglesia. Iglesia, Panginoon,
na iyong ipinangalat, Panginoon, sa buong mundo. We pray, O God, for your servant, O God, leaders and ministers, O God, mga pastors, deaconesses, Lord God, our bishops, Lord God, our lahat po ng mga churches, Lord God, lalo-lalo na po yung mga dumaranas pa ngayon ng persecution, Panginoon. We pray for Africa, Panginoon, na kung saan gagawin po, Panginoon, GenCon, Panginoon, ngayong taon na ito. We pray, O God, sa mga organizers, leaders, O God, bigyan mo sila, Panginoon, ng wisdom, Lord God. We pray, O God, yung lahat po ng delegado na magpupunta ron, kayo po ang iingat, Panginoon, wala sa kanilang mga sasakyan, air, sea, or land, O God. You orchestrate, O God, everything, Lord, according to your will, Lord God. We pray, O God, na patuloy mo pagkaitahin ang mga anak, Panginoon, at bigkisin kami ng iyong pag-ibig, Lord God. At huwag mawalan, Panginoon, huwag maghinawa, Panginoon, sa paggawa ng mabuti, Panginoon. Paglilingkod, Panginoon, pagsunod, Panginoon, sa iyong pinag-uutos mo at mandato sa amin, Lord God. We pray, O God, na patuloy mo po, Panginoon, ikip ang iyong mga leaders, O God, ang iyong mga anak, Panginoon. At nawa, Panginoon, yung pag-ibig mo po, Panginoon, ang makita, yung compassion niyo po, Panginoon, Lord God. At pag iyong patuloy na pagpapatawad, Panginoon, ang may and reconciliation, Lord God. Lord, we pray, O God, ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. In Jesus' name. Lahat po tayo, mga kapatid. Heavenly Father, we lift up Charge All gathered in your name across the world, strengthen leaders with wisdom, humility, courage, to guide with love and truth. Fill every heart with compassion, so that differences become bridges, not walls. Bless every place of worship, that it may be a refuge of peace, a beacon of hope, and spring of grace. Unite believers with purpose. Together we deserve to put comfort, broken-hearted, shine your light in dark places. May faith grow deeper, love grow stronger, and hope remains unshaken. May all nations stand together in harmony before you. In your holy name, Jesus. We pray. Amen and amen. healing po. Ang dami pong nakakaranas ng mga kasakitan, physical, internal. Narinig din po natin kanina yung sharing ni Pastor Robert. Kasama po natin siya sa ating panalangin, palakasan, at kagalingan ang lahat ng mga nararamdaman niya internally, lalo na po yung mga sakit hindi nagsasalita pero hindi natin alam nasa katawan natin. But thank God, binibigyan tayo na yung Holy Spirit, tapos kinakausap tayo kung anong dapat natin gawin, magpagamot, magpa-check up, and also to take good care of ourselves. And also si Brother Virgil po, si Tito Jay, wala ngayon, isama din natin siya sa panalangin. Complete healing din po kay Pastor Rory, sa aking asawa, kay Brother Joy, nung pa rin ngayon. And sa mga nakalista po rito, tayo po mga kapatid na nagsasama-sama sa panalangin na napaka-powerful po niyan. So, ito po yung mga pangalan ng ating sasambitin sa ating panalangin. Sabi ni sa Exodus, for I am the Lord who heals you. We believe and we want to claim yung claim sa yung healing, Lord. Isama na rin po natin lahat ng aspeto ng buhay na kailangan ng panalangin. Bawat isa, sa bawat mga kapatiran natin na alam nating nakakaranas ng pangangailangan. So, sige po mga kapatid, sama-sama po ulit tayo. Let's have a prayer.
Yes, Lord. Our Father, Lord Jesus, Lord, Holy Spirit, you are Lord, our hindi po kami, hallelujah. Jehovah Panginoon, Rapha, tumatawag Your sa our inyo. word great is Jeremiah physician, Tuloy po, 32:27 our Panginoon, mighty says here, O Lord God, as kailangan you po said, kinikilala kung namin, si for Lord in sa the Panginoon, inyo Lord pong God bilang Almighty nilalakas, is manggagamot, Lord everything God. too kaya po hard for namin me. Isang pinapatuloy salita So niyo ang lamang pagka po, pagdarasal makaramdaman Panginoon, ito aming ay bawat isa po pagdadalangin magkakaroon sa ng sa kanila, iyo. pagkagaling. Panginoon, Kaya may po, Yes, Panginoon, nabubuhay. for tinatas po healing, namin So, Panginoon, Lord, Jesus, diagnosis of si body kapatid na cancer, Risa we those lift are Malyari, up going to through you, breast kay Panginoon, cancer, Jocelyn radiation, Ordanes, Pastor Sister Robert, Paul Pelaez, kay and Brother Paul na Pelaez, biglang, Panginoon, yung Panginoon, kanya Sister kay pong Conchita, kidney Sister sincerity na problem, Conchita, Panginoon. kanyang kidney kidney problem, Lord, stone, indeed, Sister Lydia, Spirit of ikaw pancreatic lamang, stones, Panginoon, ang ninang tunay ulitin ng na kaya complete may healing, Espiritu, Sister Panginoon, Maria source sa pancreatic Sabi, amin stone, pong mga Sister katawan, Ninang Rona ulit, Po, Panginoon. Panginoon, sa kanyang Tulungan mo complete kami, healing, Panginoon restoration Lord, ng Brother kanyang body, Algie soul, and Santos, spirit, Lord Brother na God. Edmar, masunurin din, Lord, Again, di ang po mga si Sister Sister Panginoon Rona, bone Marlene, instruction inflammation, sa amin, pelvic O shoulder. God. that stone, Ginagamit mo At mga ngayon din po si doktor, Lord, Brother that gamit mo Haji, yung stone mga Brother is dead. statements Edmar, and si procedures, mga Sister gamot, O Jenny, God, Sis Marna, Panginoon, to Brother give si us Edgar the Sister Vaz, Marie, healing also, Brother Lord, Panginoon, Lord that Moses, God, we need. si Lord Sister God, Again, Lorna, Panginoon, si Brother Pastor Eder Sister Rowie, Lord, Moroto, Dolores, continuous and healing, Sister O Demetrio Jeanette God. Valdez, Ramos, Janet Panginoon, And Ram, si Kuya Panginoon, Virgil, Attorney Pastor Panginoon, Lord, Nicao, that in the Nicole, name Panginoon, of Lord God, ito Jesus, yung O God, tinataas Sister Lord, Pastor Paul, bigyan Paul, niyo and po Brother Panginoon, Lord, Reynaldo, Ronaldo ng loob Manggap, na paghinga, Magda, Lord Panginoon, Panginoon, God, Lord, Benji na hindi na Wagan, niya kailangan Panginoon, gagamitin yung oxygen niya, Geraldine, Panginoon. Iris, Panginoon, Ikaw ang Mr. magiging Flora, oxygen niya, Panginoon, Lord, para sa Ben, katawan niya. and Ikaw ang yung with the Sander, air that he Baltasar, breathes, Panginoon, Lord God. Panginoon, Lord, Lord, at sige, to bring strength Si Kuya and Virgil, patuloy din restoration, Lord, nagtataas, sa Brother kanyang Joe, mga Pastor lungs, O Rory, God, sa Panginoon, kanyang mga at lahat po ng narito, respiratory Panginoon, system, Lord O God, God. Lord, Pastor kayo po, Robert, Panginoon, Panginoon, ang na yes, magbigay Lord, ng tuloy mong hipuin, healing, Panginoon, ang Lord, aming sa mga lahat ng kasakitan, kanilang mga Panginoon, at karamdaman, kami Panginoon. bigyan ng kagalingan, Lord Ganon God, din, Lord, sa at bawat isa sa amin na supernatural naririto, Lord. healing and Touch provision each so that one of we are us, blessed, oh Lord. God. Let your healing flow, Patuloy kami, Panginoon, Panginoon, sa iyo, in all Panginoon. areas and aspects of Lord, we our thank you, Lord lives. God, sapagkat Salamat, lahat oh ng God, ito, because we Panginoon, know ay we pinagkaloob can mo na, always sininig mo hope, na, Lord God, Panginoon, by Lord, the for the power of the best, Holy Panginoon, Spirit, O because God. you are In with us. Jesus' name we Yun po pray. ang pangako. Amen. Thank you, Lord, Amen and in amen. Jesus' name. Amen. Amen. yes, Amen. So, sa pagtatapos po natin, lahat po tayo mga kapatid, Lord, we pray for Lord, we healing. pray Pray for for healing Physically, physically, emotionally, mentally, mentally, and spiritually, spiritually. those who are For those who sick, those are who are sick, sick, burden, burdened, broken, ask broken, for we ask for restoring ask your for your touch, restoring restoring comfort touch. to the touch. Bring weary, comfort Comfort to to the the weary, weary, courage to the courage to the fearful, boldness to fearful, the and and wholeness boldness broken-hearted. to to the the Renew brokenhearted. brokenhearted. us all with your Renew Us us life-giving all with your with power. your life-giving Trust life-giving in power. your power. love We and trust grace. in Us your in your love love and and grace. grace. We And place And all place place our us our into your hopes and prayers capable into your hands. in capable In hands. Jesus' capable name, In hands. Jesus' In name, Jesus' name we amen. pray. Amen. amen. The Lord, narinig niyo po lahat ng aming mga kahilingan, lahat ng aming panalangin. Lord, believing in in the power of prayer, and we want to assure your seal it with your royal blood, Panginoon. And we believe that hindi pa man namin nasasambit lahat, nakahanda na po ang inyong kasagutan, Panginoon. Maraming salamat po sa katugunan at maraming salamat din with us, Panginoon. Salamat, O Lord God. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. 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 So bang nagbe-birthday, celebrate anniversary, March 10 po ngayon. Meron po, sama natin sa panalangin. 1, 2, 3, wala po. So, wala po. Again, mga kapatid, kailangan po nating i-declare ang ating blessings sa ating Devo leader ngayong umaga sa kabila ng kanyang kabisihan. Ang dami-dami niya pong mga nakikita po natin sa Facebook niya kung paano siya ginagamit ni Lord sa Manila. Yan, sa mga kapulisan. Kasama ang kanyang partner, ang kanyang faith partner prayer si Sis Mirna. Wala po ba siya dyan? Star? Sama din po Wala ngayon, meron siyang ibang commitment. panalangin at yung kalakasan na parang kailangan ni Pastor Robert spiritually sa lahat po ng aspeto ng buhay niya. Sige mga kapatid, let's declare a blessing to Pastor Robert. Amen. Hallelujah.
Lord, thank you so Salamin much. po. Our God of mercy, Ay, we naman. Our mighty Father, Lord Jesus, Holy Spirit, God. patuloy po namin tinataas Father, sa iyo, we lift Panginoon, up ngayon Receive, O si Lord Pastor God. Robert. Lord, sa iyo, Salamat po, Lord. Panginoon, sa kanyang Name. buhay na He patuloy is, ninyo po, Panginoon, Panginoon, Lord, ginagamit, God Panginoon, of sa us, maraming Lord. bagay, Lord God. And We as we lay pray, our O hands God, on Him, Thank you, Panginoon, isang Jesus, for that palakasin, we faith, Panginoon, Lord. receive We the thank touch you your dispatch so strength, Lord mighty, God, Father. healing, That Panginoon, you are sa anuman Lord, na we kanyang believe you are everywhere. in Kung Jesus' saan name. kami, naman o Panginoon, nararamdaman, Lord God. doon din Po kami ang kanyang pumasok. Patuloy niyo po kalakasan. And siyang Lord, ipatong mo, Panginoon, ang Espiritu, inyong mga Panginoon, pray kamay, of yung Lord, your sa iyong mga anak anointing na of ito, your your Son, faithful in Lord God, servant, Panginoon, maraming Lord. Alam mo ang kanyang patuloy buhay, pa alam mo ang kanyang puso. maipanalo Alam mo, wisdom, Panginoon, knowledge, Lord, and ang mga skills, O Lord God, na ipapalat niyo naisin, po, O Lord God, God, yan. Lord, Sa bawat paglingkod sa inyo, Panginoon, decision, sa Lord. bawat ministry na kanyang To the nakuhakan, best, sa jail, Panginoon, na Panginoon, sa kaya mga niyang gawin. kapulisan, And so, Lord, sa mga we just business sectors, declare, Panginoon, Panginoon, Lord, that at you sa would lahat just ng completely heal him, nakapaligid, touch every Panginoon, part of sa his kanyang body, mga Panginoon, tungkulin, Lord. We Panginoon, sa speak iyong life to iglesia, every cell, Panginoon. Pray, O Panginoon, in God, his na body, patuloy Lord. niyo po We siyang speak bless, life to Lord, his kidneys, mightily, Lord God, Panginoon, at Lord, na iyong sinusuporta patuloy namin, na Lord, kapayapaan we ay sa sino-press kanya. out namin, Yes, Lord, kina-cancel I namin, receive Lord, in Patuloy na Jesus' yung name. patuloy na yung mga uh, diagnosis sa kanya, Lord, vision ng sa mga, lahat, because we Panginoon, o know, ng Lord, na Tampo na ikaw, mga Panginoon, mahal Lord, niya sa ang buhay, Lord God. magpapagaling sa Angels mo kanya, po, Lord. protect Lord, sa kanya, i-declare Lord. namin, Panginoon, At Lord, yung cover power to him with heal your every blood, Lord part God. of him, oh God. And That aming next time na winawasak i-check siya, bawat Panginoon, mga kaaway sa doctors kanyang will buhay, give sa you the very good kanyang news, ministry, Panginoon, kanyang family, na wala Panginoon. na silang At makitang kayo lamang po, abnormalities, Panginoon, ang Panginoon, sa patuloy na kanyang pagkarin, blood Panginoon, results, sa kanyang sa lahat ng creatinine, kanyang sa gagawin, kanyang Lord God. kidneys, Lord, Mataas, Thank Lord you, all God. for Lord. your All for glory, your O glory, God. honor, and Lahat, thanksgiving. Panginoon, In bless Jesus' Amen. mo name ang we pray. kanyang Amen. kanila, Amen. sila ni Sister Myrna, lahat ng mga Amen. Amen. I ministries nila. In receive in Jesus' name, Jesus' name. amen. Amen. So, Thank you po. yan po mga kapatid, grab na natin yung opportunity. Nandito si Pastor Robert, siya na pingin natin sa prayer and meditation. Amen. Sige po, bago ako manalangin, kukuha lang ako dito sa power card. Napabunot ako ng isa. So wow, napakaganda mula po sa inspired from Psalm 23 verse 4. Ganito po yung sinasabi, there is nothing to fear even in the darkest valley. God will walk with you. Yun, there's nothing to fear even in the darkest valley. God will walk with you and with us. Sige po, tayo manalangin. Banal at makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat tinipon nyo kaming muli sa platform na ito upang patuloy na marinig ang iyong mga salita at kami po ay makapanalangin sa iba't ibang mga prayer concerns sa aming Ama. At alam po namin na narinig ninyo lahat ng mga binigkas po naming mga panalangin at sinutugon nyo na ito, tinihanda pa yung pinakamabuting pagtugon. Aming Panginoon, salamat po sa buhay ng bawat isa. Iba't iba man yung mga karanasan, iba't iba yung mga pinagdaraan ng mga sitwasyon. Ngunit meron kaming iisang Diyos na punong-puno ng pagmamahal, iisang Diyos na laging tapat, at iisang Diyos na laging pinakamabuti yung ninanais sa aming mga buhay. Kanya bahagi po ng pagpapasalamat namin sa araw na ito in the name of Jesus ay patuloy na inaangkin po namin yung masaganang biyaya na ipagkakaloob nyo sa bawat isa. Poproteksyonan niyo po sila. Let the precious blood of the Lord Jesus cover and protect each one of them, O Lord God. Continue to embrace them, O Lord God, by your loving and mighty hands, and continue to give them, Lord, the assurance of your unfailing love. And whatever the desires of their hearts, Lord, give them, Lord, the reality that you are a very powerful God and you are more than willing to provide the things beyond their expectation. Salamat po, aming Panginoon, sapagkat lahat ng aspeto ng buhay nila, lahat ng aspeto ng kanilang pamilya, lahat ng aspeto ng kanilang mga trabaho, lahat ng aspeto ng kanilang mga ministries ay patuloy pong gagabayan ninyo at pagpapalain, aming Panginoon. Yung pinakamatinding pagtugon sa mga dinidesire ng kanilang mga puso ay mararanasan po nila, o aming Panginoon. Salamat po. Winawasak ko ang lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng pagkatakot na binibigay ni Satan in Jesus' name. Winawasak ko ngayon lahat ng mga pangamba. Winawasak ko in the name of Jesus, at lahat ng mga negative spirits in the name of Jesus. Winawasak ko po at nire-release ko
lang sa kanila yung espiritu ng pag-asa, espiritu ng kapayapaan, espiritu ng kagalakan, espiritu ng pagtatagumpay, at ang espiritu na magpapadama sa kanila, aming Panginoon, ng higit pang biyaya para sa kanilang mga damdamin. In Jesus' name, salamat po sapagkat hindi po matutuldukan yung mga pagpapala niyo sa kanila. Hindi po mapipigilan yung mga breakthrough blessings na nais nyo sa kanilang mga buhay sapagkat hindi po mapipigilan, aming Panginoon, yung magagandang plano nyo sa buhay ng mga kapatid ko na naririto ngayon sa Zoom at maging ang kanilang pamilya. Dawad nyo po sa bawat isa ang iyong pinakamasaganang bendisyon, walang kapantay na pagpapala, at ang nagumapaw na biyaya nyo po ay tuloy-tuloy na dumaloy sa amin pong lahat. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Salamat.